Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. How are you, ma'am? Condolence ha. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. O ano na? So, ma'am, kamusta po? So, yes. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Kamusta kayo, ma'am? How are you attending your trial? I'm contemplating TV. Okay, so nakasunod tayo. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa pagbisita bigla ni VP Sara Duterte dito po sa Senado ngayong tanghali no. At hindi po siya dadalo para dito sa impeachment trial, pero yung kanyang pagbisita dito ay para i-meeting no, or may meeting po sila kasama ng kanyang mga abogado ng kanyang defense team no mga kababayan. So closed doors po yung closed door po yung meeting nila. Syempre hindi natin malalaman kung ano po yung pinagmi-meetingan nila, strategy, kung ano yung gagawin nila mamaya sa hearing no or sa impeachment trial. At mamaya ay mag-umpisa na pong magpresenta no ng mga witnesses itong prosecution. At kung hindi ko nagkakamali yung pag-usapan nila mamaya no itong patungkol doon sa threat di umano ni VP Sara nung nagalit siya talaga dito no nung ikinulong nila yung assistant ni VP Sara noong nakaraang mga taon no or nakaraang taon. At alam po natin lahat yun na hospital po yun si Attorney Lopez doon mga kababayan no dahil doon sa ginagawa nilang Quadcom hearing na pinilit po talaga nilang pigain no itong si Attorney Lopez at wala naman po silang napiga. Tapos ginawa nila ay kinontempt nila mga kabayan. At yun nga si VP Sara galit na galit dahil doon ay ito ng isa sa mga articles of impeachment nila no or yung grounds na threat di umano no doon sa sinabi ni VP Sara. At dito mayroon siyang maikling mensahe mga kababayan. Sinabi niya na I will be blooded pero hindi po siya yuyuko no dito sa bloodbath na ito na trial mga kababayan. So talagang kaabang-abang no itong mangyayaring impeachment trial. Kahapon nga ay tila nasupalpal na si Congresswoman Luestro ni Attorney Sheila Sison no pati rin po si Jill Jokno mga kababayan ay tila baga na sunog rin dito kay Attorney Sheila Sison no mga kababayan. At yun nga yung aking hinihintay rin dito no si Attorney Sigfrid Fortun mga kababayan na isa rin sa magagaling na abogado no dito sa Pilipinas na lumabas no doon sa mga naunang mga press statement na isa sa mga defense lawyer ni VP Sara, pero wala po siya dito no hindi po natin nakikita yung kanyang appearance dito po sa Senate no. At excited rin po ako na makipag-debate rin po to no si Attorney Fortun dito po sa mga taga-prosecution mga kababayan. At ngayon itong si Attorney Sheila Sison yung lead counsel no mga kababayan, siya yung nangunguna dito. At for sure alam naman nila yung kailang gagawin dito mga kababayan no kung paano nila salagin itong mga ibabatong mga argumento ng prosecution mga kababayan no. At talagang makikita natin yung galing no dito sa both sides kung talaga bang magaling ito si Luestro dito sa pag-litigate no dito sa hearing o sa trial. At lalong-lalo na itong sila Joel Chua, sila Terry Redon na talagang ang aangas dito sa kailang mga press conference, sa kailang mga press con na
akala mo bagay maraming mga ebidensya no na ibubuga talaga dito na magpipin down kay VP Sara mga kababayan no. So malalaman natin lahat 'yan. Umpisa na mamaya ng bloodbath no, yung totoong bloodbath kasi kahapon introduction pa lang 'yun. Introductory pa lang yung kahapon mga kababayan no. Pero may laway na namumuo doon sa gilid ng bunganga ni Luistro mga kababayan na inulan nga po siya ng batikos no dito mga kababayan no ng mga netizen. So mamaya abangan natin no, alas 2 mag-umpisa yung impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. So unfortunately hindi po kasama si VP Sara or hindi po dadalo si VP Sara Duterte dito po sa impeachment trial no. Meeting lang po kasama yung kanyang or kasama ng mga defense lawyer niya itong pagbisita niya dito sa Senado ngayong tanghali mga kababayan. At for sure ay talagang titirahin na naman or babanat na naman yung kabilang grupo itong mga taga-prosecution no, yung mga dilawan, mga loyalista at makabayan black. Palalabasin na naman nila na naduwag itong si VP Sara Duterte no sa kanyang hindi pagdalo dito sa impeachment trial mga kababayan. Kasi yun po yung talagang pinapalabas nila no or pinupush ng makabayan black, ng mga dilawan, ng mga pro Marcos loyalist na kailangan daw dumalo si VP Sara dito. So hindi naman po siya obligado mga kababayan. Nasa rules naman po yan no na she is not obliged no to join or participate dito sa impeachment trial niya dahil meron naman po siyang counsel no. Pwede yung counsel na lang yung mag-represent. Kaya nga meron tayong mga abogado para mag-represent sa kanya. So hindi po siya obligado dito mga kababayan. So nasa kanya po 'yan kung dadalo siya o hindi no at karapatan niya yan mga kababayan. At mamaya abangan natin yung batikos dito ng kabilang grupo kasi talagang palabasin nila yan na naduwag si VP Sara na takot dito sa impeachment at takot humarap dito sa prosecution. Malamang meron yan mga kababayan mamayang mga batikos galing dito sa mga anti-Duterte groups no. Lalo na itong mga bunganga nila Ridon, nila Dilima, nila Jokno, yung Kabataan Party List representative nila na si Renico, at yung iba pang mga makabayan black sila Antonio Tinio. Kaya sigurado yan, yun yung palalabasin lang naratibo no, na naduwag si VP Sara mga kababayan. At para sa aking opinion, no, mukhang hindi stress si VP Sara mga kababayan. Kita niyo naman yung mukha niya, blooming pa rin. No? Kahit na meron siyang impeachment trial na nagaganap ngayon or nangyayari ngayon. Pero still yung kanyang mukha ay fresh pa rin mga kababayan. Hindi siya halatang or hindi siya stress no, unlike doon sa mukha ng mga taga-prosecution na parang sila yung stress na stress dito mga kababayan. So dito pa lang makikita natin in my own opinion, makikita natin na hindi po bothered no si VP Sara, unbothered si VP Sara dito sa kanyang impeachment trial no, mga kababayan. So alam niya yung totoo no na wala talagang ebidensya itong prosecution team. Yung ginagawa ng strategy ay mag-ingay sa mga media na mga kakampi nila no para magmukhang guilty na si VP Sara no na ano sa mga tao, yung utak ng tao ma-brainwash yung mga tao na guilty na agad si VP Sara. So yun yung nakikita kong strategy nila na panay press con, panay talaga nilang issue ng mga statement patungkol dito sa dito sa mga ebidensya ko no na talagang marami silang ebidensya dito. So marami pong mga abogado rin naman on the other hand na nandito sa side ni VP Sara na nagsasabi na ginagawa ngayon ng prosecution na mag-ingay sa mga media para palabasin na marami daw kuno silang ebidensya, pero yung totoo ay mahina mga kababayan yung kanilang mga ebidensya. At hindi po ako nasabi niyan, yung mga eksperto no, yung mga legal luminaries din na mga nandito sa side ni VP Sara Duterte no, mga abogado na nagsabi, sila Attorney Torion, sila Attorney Lambino, sila Attorney Jimmy Bundok no, sila Attorney Vic Rodriguez, at yung iba pang mga batikang abogado no, sila Attorney Topacio, si Attorney Rowena Guanzon din ay maingay rin po dito mga kababayan no, dito sa mga pinagagawa ng prosecution team mga kababayan. So ano po masabi dito sa pagbisita ni VP Sara Duterte ngayong umaga or ngayong tanghali dito sa Senado no, para clear lang tayo, hindi po siya dadalo sa impeachment trial kundi dito po sa kanyang meeting no, kasama ng defense lawyer niya dito po sa Senado, kasi mas pinili ni VP Sara na sila po yung puntahan kasi nandito po yung mga defense team niya no. So para hindi na po maabala yung kanyang mga defense lawyer, so siya na po mismo yung pumunta dito sa Senado kasi meron naman po silang holding room no dito sa Senado mga kababayan. So doon po sila nag-meeting at hindi po natin nalalaman dahil closed door nga po. So abangan lang natin mamaya mga kababayan yung defense no, yung defense mamaya kung ano yung kailang strategy kung paano nila salagin itong prosecution mga kababayan. So ano po masabi niyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.